Dumalo ng misa ang mga Katoliko ngayong unang araw ng 2024 bilang pagdiriwang ng Solemnity of Mary, Mother of God. Narito ang report ni Hazel Alviar. Dagsa ang mga mananampalataya ngayong unang araw ng 2024 sa National Shrine and Parish of St. Padre Pio sa Santo Tomas City, Batangas. Hindi lang dahil bagong taon, kundi dahil ipinagdiriwang din ng mga Katoliko tuwing January 1 ang dakilang kapistahan ni Maria bilang Ina ng Diyos o Solemnity of Mary, Mother of God na isang holiday of obligation o pistang pangilin ng simbahang Katolika. Sa kapistahang ito, kinikilala si Birheng Maria sa naturang titulo na isa sa pinakaimportanteng Marian dogma ng simbahan. Ayon sa simbahang Katolika, ang pagkilala kay Maria bilang Ina ng Diyos ay nakaugat sa pagkilala sa pagka-Diyos ng kanyang anak na si Jesus. Sa humiliya, binasa ng paring tagapagdiwang ang liham pastoral ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Binigyan din dito ang mensahe ni Pope Francis para sa bagong taon. Sa mensahe ng Santo Papa para sa bagong taon, kanyang inaasahan na matapos na ang digmaan at pagkakawatak-watak ng mga tao dahil sa kawalang katarungan na patuloy na nararanasan ng mga mahihirap at ng mga taong binabaliwala ng lipunan. Kasabay ding ginugunita ng simbahan ang pandaigdigang araw para sa kapayapaan. Sentro din ng humiliya ang responsableng paggamit ng artificial intelligence patungo sa kapayapaan at kapatiran sa mundo. Sa misa namang pinangunahan ni Reverend Father Juan Carlos Coloso sa Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Batangas City, binigyan linaw niya na araw ng pangilin ang January 1 kung saan obligadong magsimba ang mga Katoliko. Hindi dahil sa bagong taon, kundi bilang pagpaparangal sa mahal na Birhen. Gaya sa iba pang mga simbahan sa lalawigan ng Batangas, binasa rin sa homilya ang pastoral letter ng Arsobispo ng Lipa. Alas 9:30 naman ng umaga ng pangunahan ni Diocese of Lucena Bishop Mel Ray Uy ang misa para sa dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, sa St. Ferdinand Cathedral sa Lucena City, Quezon. Gamitin natin itong pagkakataon na binigyan pa tayo ng isa pang taon ng Diyos para maging blessing tayo sa isa't isa, para tayo maging pagpapala sa isa't isa. Binigyang diin din ng obispo ang mga pagpapalang ginawa ni Jesus at ang pagiging mapagpakumbaba ng Birheng Maria. Hamon niya sa mga nagsimba ang pagbabahagi ng kapayapaan sa kapwa. Samantala, bukod sa January 1, pistang pangilin din ng mga Katoliko tuwing December 8, kapistahan ng Immaculada Concepcion at December 25, araw ng Pasko. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.